Ano? Oo. James Punks. Pero actually, totoo naman yun that anything could, sabihin natin na makakalabas ngayong season, it's how brave you are to show it dito sa FPL Philippines. At saka yung execution, no? Yung bravery mo, tsaka yung mastery. Bravery lang. Okay, tapang lang Bravery lang. po Ay, tapang lang. Oo. Tapang, sabi nga nila, tapang lang puhunan. Palag na to. Palag na. Tingnan natin kung anong ilalabas nila sa game number 3 as we enter the banning phase of game 3 of our first match. Wala pa rin magbabago ng sides. Blue side pa rin sa AP Bren. Red side pa rin para sa Twisted Minds. Pero mukhang magbabago na ang ating mga fans. Team lang ang makikita natin. Marcel, most likely ang tatanggalin ng AP Bren. And for Twisted Minds, baka pag-isipan nila this time around yung kanilang Barats ban. So yun na, same bans lang ang nangyari ng game number 2. If Barats pa rin yung iba ban dito, baka same pa rin yung piliin ng AP Bren. Benerick yung tinanggal. So open ang Barats for first pick ng AP Bren. Lord JM Pinkman special. Oo, naalala ko nung hindi pa meta yung Barats. Naglalaro na ng Barats XP dito si JM Pinkman eh. Oo, from MTL to MPL, even on to the other regions na sinalihan niya. Although, sobrang ano rin ngayon na high value ng Barats. Yes, sobra. Pag tinanong mo lahat ng teams, lahat ng players, ang number 1 meta hero ngayon is Barats. No, kumbaga parang ang dami kasi niyang natutulungan eh. Yung mga Luwu Unit, mga Eudora. Kumbaga, endless yung combo possibilities. Let's go, Rafa Uranus. Rafa Uranus is the key. For against sa Barats. Oo. Kasi yung Barats, ang tawag dito, winning condition ng isang ng Barats ay baka pick off ka, di ba? Oo. Sa late game, hindi na nagmamatter yun kasi 40 seconds yung Detona's welcome, i-respond lang ng Rafaela. Tapos makapalik din lang eh, no? Tsaka sobrang bilis dahil nga yung mapa rin natin. Yes, Panting Rivers. Pero mukhang ang kukunin dito ng Twisted Minds ay back to basics tayo. Hirara plus the Gatot Gacha. So wala masyadong pagtatago, no? Ito ang jungle at roamer na ilalabas ng Twisted Minds. Now for AP Bren. As you said, Nolan is available to take kung sakaling yan ang gustong gamitin ni James Max. Yeah, Nolan or Pakito can be both if naglalaro sila ng Pakito Gold Lane. Pwede pa rin naman mag-serve si Shizu. This time around, pwede siya mag-Harit sa totoo lang kasi walang hold. Para sa Twisted Minds, it's just a Gatot Gacha. So medyo safe yung kanyang mga selections. Please lang huwag ka mag-Moskov. Oo. Sayang yung Barats. Oo, kailangan niya ng burst. Hidora is okay, Pakito is okay. Very similar drafts kapag nakikita natin yung mga games na nagpa-pop off yung Barats kasi meron kang burst damage and meron kang continuous team fight in the form of the Pakito. Hindi ka rin worried na maging behind sa jungle farm kasi again, ang nature ng isang Pakito is he creates his gold lead by farming on your side of the jungle. At sumakto naman yun sa ginawa ng EP Brand, di ba? Hindi na sila passive when it comes to game number 2. And I do like na yung Barats ay meron ng equivalent na pwede mag-burst suddenly na Eudora. Ngayon for Twisted Minds naman, pwede sila lumiko pa rin ba, Rafa? Yes. Rafa, Gatot works. That's a duo mid na hindi ganun ka-aggressive pero at least meron kang aggression and defense. Instead of that, they go for the Navaria. Classic Barats answer. It's also a decent hero against the Eudora kasi never mong maaabot yan kahit pangarap pa yan. Oh, ouch. Wala eh. Imagine mo Eudora ka, paano mo aabotin yung Navaria, di ba? Pag nakita mo yung Navaria, una sa lahat yung Navaria, ba't nandiyan ka? Oo. Tsaka yung yung pag umuwi nasa labas ng base. Oo. Nagawa ko na ngayon. Tapos yung naglalakad ka palang pauwi. Oo. Naglalakad ka palang pauwi, bibigyan ka din itong ng mga bulalakaw dito ni Navaria. And ito, hindi pa natin alam kung pwede pa mag-double fighter dito ang side ng AP Bren. Dahil kadalasan, no, kapag meron ka rin Barats, parang incentivize ka din lang kasi dadali naman sa'yo yung target. Yeah. But then again, against a Novaria, kailangan talaga ng aabot dito. Kung naaalala ko lang naman no, kung ililipat nila itong hindi na pala pwede mag-Benedetta dito sa Lord JM. Hindi, pwede pa, kung gusto mo, again, ilagay mo si Shizu sa uncomfortable place, palaro mo sa kanya yung Pakito, and then you pick up the link. Ooh. Pwede reach yun para sa AP Brand. It's a stretch, kasi never pa natin nakita si Shizu na mag-fighter gold lane. Super rare moment lang. I think once yung CC pa nga yung gamit niya. Parang kung si Shizu, more on comfortable heroes pa rin yung binibigay sa kanya most of the time ng mga coaches. Totoo. And nakita naman natin no, napaka-komportable niya sa mga late game marks pa natin. Katulad na naman na Claude and the Harith as well. Napapagana din naman ang AP Bren. And for the longest time, no, ito talaga yung ginagamit ni Shizu na hero. Harith kapag kumbaga pag tinanong mo siya kung ano yung hero na gagamitin niya buong buhay niya, the Harith is going to be the answer. Anong favorite mong ulam? Harith. Anong favorite mong subject? Harith.
Diba? Anong regalo ko sa'yo sa Pasko? Hari to net. And now, ito na. Ating red 4 pick coming in from Twisted Minds. Still looking for the potential XP day. Uranus. Open pa nga, no? Nagulat ako na wala ng Uranus. Hinahayaan nila, no, hanggang dulo. Tsaka, Yura na nila sa to eh. Kung maalala mo, yan ang pinaka-high impact Uranus player. Si Admiral. Si Mr. Flicker eh. Never forget, diba? Pero ay, yung mga, nabanggit ko kanina ni Midnight. And yesterday, actually, may lumabas din tayong Carmilla. I just don't like it when there's no combo. Wala yung Eudora na nasa kabila, wala yung Sicilian. Kasi ang interaction ng Carmilla into a Barat, kapag kinain yung Carmilla, pwede siyang iligtas ng Sicilian with the Moonlight Waltz. Yeah. So ngayon, parang sure, meron silang ulti ng Carmilla kasi wala kasing stun. So wala pa rin ka-combo yung Carmilla. At But- nangyari yan kahapon, di ba? Ang pinorder sa Carmilla was the Lilia. Lilia, Oo. na walang stun. Nawala ding stun. Oo. And I think both instances na nilabas ang Carmilla kontra sa isang Barat ay hindi gumana ito. So wala pa pong panalo ang isang Carmilla kontra sa Barat simula no day 1. Now AP Bren with their own Barats going in for the Clint sa gold lane. A lot of burst damage para sa AP Bren. Yes! At ayun na nga ang Rafaela locked in. Yep. Wala masyadong late game para sa AP Bren pero mukhang wala na silang paki doon. Hindi nila kailangan ng late game sa to lang. Kapag tinignan mo yan, Gyros ang Twisted Minds, ang win condition nila to is maklear lahat ng lanes na pupuntahan ng AP Bren. Oy! Okay. Okay, sure. Hanabi, nakita natin to from Team Falcons before. Maganda to laban sa mga comp na super reliant sa crowd control. Yes, may Barats, but there's also Eudora, Clint, Rafaela, Paquito. These guys don't care about crowd control. Basta may nakikita silang target, pwede nilang i-poke. And kapag na-poke si Benny, mawawala yung kanyang shields, susceptible pa rin siya sa mga crowd control. And that's going to be the challenge para dito sa bagyong Benny Cutie na maiwasan ang damage na iyon at manatiling buhay para makabanat all the way to its mid and late game with his Hanabi pickup. Welcome to the third game sa ating pinakaunang series ang mga roster nila at parehas naghahanap ng paraan na mag-iwan ng mas mataas na marka sa loob ng ating liga. At katulad ng pinag-usapan natin kanina, Athena Midnight, mas maganda na ang momentum mo ay magsisimula sa panalo sa una mong laban. Yeah. Momentum to for both teams, Twisted Minds and AP Bren. It comes down to execution. Kapag tinignan mo yung kanilang lineup, parehas sila na magkaibang gustong ginagawa. Nakakatakot for Twisted Minds is pagdating na ng late game, ang dami nilang pang-control for AP Bren. Nandiyan yung slow mula sa Novaria. In fact, kahit yung Hanabi, kaya niyang i-slow down yung ibang members dito ng AP Bren. Yeah. But so does AP Bren. Ang pwede nilang gawin is pabilisin yung game, pabilisin yung mga movement speed, and rank up the early tempo na pwede nilang ibigay para kay James Banks. Anything can be shown ngayon talaga sa Season 18. Nasabi nga natin, all it takes is bravery. You have to be brave enough to execute this kind of hero. At nagmamatter naman, of course, yung magiging execution din later on how well with Benny Cutie control din yung paggamit nyo ng Aegis with the battles po. Napakatama, napaka brave nga naman talaga ng Twisted Minds dito. Going in for a Carmilla and a Benny Cutie Hanabi pickup. And ito actually first time ko makikitang magkakampi si Hirara at Hanabi. Parang ito yung yung lore, yung pasok sa kwento ng dalawang to eh. Mag-aaway sila pero ngayon, Magkakampi sila. lagi sinusundan ni Hirara eh. Pero ang combo nito, no, when you think about it, Carmilla Ultimate na nag-link up na ang lahat, tapos nagbabounce pa yung Hanabi, ano kaya yung damage multiplier niyan? Yan yung iniisip ko eh. Yeah. Tsaka di lang yun, yung, again, yung control na meron dito in Twisted Minds. Kapag na-hold sila, parang walang takbuhan. Oo. Kailangan talaga sa iligtas ng Rafaela. Which is maganda pa rin naman kasi may sagot pa rin naman for AP Bren. Pero si JM Pinkman, nabigyan ka agad. Okay, nice targeting dun for Twisted Minds. Knowing na in the few seconds magre-respond na yung first turtle, Flicker as well ay valuable resource na na-force nila. Oo, tsaka mukhang binigay na nga dito ni Sensui. Ang XP Crab na yan, going for level 4, maaga makukuha ni Lanzo ang kanyang ultimate. Okay, nakaabang si James sa may bandang likod. Sean as well, sasawin yung Star Shatter. Kaso nga lang, hindi yata dyan ang gusto mong silipin. Muntik na siya ma-take down. Astral Echo is there. Diyan yung mga Astral Ranks. But it looks like, tatarget lang muna si Sensui doon sa Turtle na makukuha niya pa rin naman. And the trade-off will be the first blood. Laban dito sa Twisted Minds. Chase down para kay Jane Pinkman. Lancing as well. Oh, wow! Pumasok agad si Sensui. What a hold doon sa AP Bren. Wow, in Twisted Minds, they do get the first turtle, pero AP Brent pa rin na makakuha ng isang kill. And that is an even trade kung saan lamang pa rin naman ang iilang daan ang side ng AP. Lamang pa rin talaga sila sa damage and nakanakaw pa ng mga green camps dito si James Pang. So even though they lost the turtle, it's fine. Doesn't matter kasi
yung nakakaramdam lang naman ng experience differences yung mga XP laner. Pero right now, they're happy with what they're taking right now. Kumbaga, nababawasan dito yung farm capacity for Sensui, yung Hirara, ay hindi magkakaroon ng ganong access sa mid-game. Pero JM, Okay, dive in dito ang Twisted Minds. They want to go all in. Sobrang fruitful kasi kapag napapatay mo ng early game itong Barats. Oo, tsaka ito rin kasi yung magsisimula talaga ng chain of good events para sa AP Bren. Kung hindi magiging maganda ang buhay ng maagang laning dito ni JM Pinkman, mahihirapan din ng AP Bren na gumawa ng mga plays by mid to late game. Pero mukhang kailangan respetuhin ng Twisted Minds yung damage. Signan mo, hindi makalapit si Benny. yeah, yun yung binibigay ng Rafaela for AP Bren, yung non-stop aggression na hindi sila hihinto hanggat may heal dito si Escalera. For Twisted Minds, again, they need to buy time. They need to get more items on the Hanabi and the Hirara. Late game pa talaga yung kanilang minamataan. Habang for AP Bren naman, pwede silang lumaban ngayon. Pero sa totoo lang, mas maganda rin na hintayin na lang yung timing na mag-sync yung first item ng Eudora at pati na rin yung Pakito. Kasi technically, yung Barats ang hinihintay lang niya, cooldown ng ultimate niya. Pero once na up na yung Sky Piercer, pati yung first item na bibilin dito ni Lancy, let's say yung Glowing Wand, kahit sinong makita nila, pwede nang bigyan ng Detona's welcome. Yun yung inaantay nila na timing if ever here for AP Bren. Hindi for Twisted Minds, yung timing din kasi later on na mapasama nila si Benny Oh, Kitty. yun na. Medyo na-eggles din kasi siya onto the laning. Ang aga nabasag nung outer turret nila doon. Meanwhile, it's going to be the turtle na up for grabs at mukhang mas maagang makakatao dito sila Escalera. Oo, tsaka hindi yata ito mamadaliin ng AP Bren na makakapag-purple buff pa dito ang Twisted Minds. In fact, si Lanzo pa nga ang hawak nito para sa Twist. AP Bren ngayon ang mas maraming idadala sa turtle fight. Okay, i-hold muna ito nila Lanzo. Jane Pink pa nakaabang naman sa pinakagilid ng right bush mid. Habang si Tracy nangangalahati ang buhay. Might be a bait muna ito para sa Twisted Minds. Tatama yung Star Shatter here for Sean. But it looks like mas tatama dito yung ultimate coming from AP Bren. Nagpalapit na ng carpet. Kita lahat ng members ng Bisa. Aabante rin si Tracy with the AOG pero caught off guard. Kakanin mo nito na swelta. Yuntok pa sa pader. 2 men down for Twisted Minds. At maganda yung naging dance around doon ng AP Bren. Crucial misplays coming in from Twisted Minds. Hindi tumama ang Curse of Blood na nagmula dito kay Lanzo. Tapos na punta din sa maling lugar si Tracy right after. AP Bren now ahead by 2,000 gold. And mukhang ito na naman yung snowball na hinahanap ni James Banks. Yeah, nakala nila madadaan nila sa front line ni Tracy at pati na rin ni Lanzo yung mga pokes ng AP Bren. Kaso ang problema, hindi nila na-realize, hindi lang pokes yung meron yung AP Bren eh. Yung hindi sila aalis kasi hinihil lang sila nung Rafaela. Pwedeng mang-poke na namang poke si Lancy at pati na rin si Shizu. Imagine, they went through to revitalize on the side of Twisted Minds and walang nangyari for AP Bren. Kasi ang pinipindot lang nila, mga 6-second cooldown na spells eh. Tsaka basic attack. Tapos ihilang din ni Escalera. Oo. And nire-reset lang nila yung sarili nila habang nawawala yung mga HP mula sa side ng Twisted Minds. Baka ang ganda nung capitalize nila ng Holy Baptism. Oo, Yung dalawa time yun. Kay Escalera. On high tempo heroes as well for AP Bren. Talagang Ayun lang, kain pre! Hindi ba nga para suntok? Anong pagkain mo ito? Suntok! Oo, namin umaano ang almusal ay sapak ni Pakito. And JM Pinkman with the flicker play. Nahanap niya yung Hirara. Hindi pa nakakalubog. Ay nakain na. Grabe, hindi na sinigawan eh, no? Hindi man lang winarningan. Walang hold. Sinuntok ka agad eh. Pero imagine, wala namang... Paano nakita ni JM Pinkman yun? Wala, syempre may kulay purple sa mapa. Tapos pag nakita mo na wala namang tao, malamang sa malamang nando sa bush yun. So, kumbaga, sabi ni JM Pinkman, 50-50 na to. Oh. Mr. 50-50. Oh, the stakes nandun na naman. Might as well take it para sa AP Bren. Kumbaga, no risk, no reward. High risk, high reward. Oo, at saka na at least yung flicker niya, no flicker well spent dahil na-shutdown niya si Sensui doon. Hindi pa nakakabili ng Sky Piercer. Tsaka ang malapit naman nun, kung wala namang tao doon, wala naman doon makakakita. Walang magre-report na walang flicker, pre. Tayo lang. Tayo lang. Tayo din lang nakakaalam. If you know, you know. Oh, yun, nakuha pa. Okay. Medyo naging masama ang huling minuto para dito kay Sensui. Ang daming nawala sa kanya, both buffs. And now, turtle take. Mukhang mahihirapan ang Twisted Minds dito. Saka nag-aantay pa sila dito Oh, yun. Long. Tama pagkakataon, hindi na naman kumonect Yun yung problema eh. Ang hirap i-connect nila eh. Yep, kasi may oras pa kayong tumakbo, especially with the hills here for Escalera. May movement speed pa sa mapa.
all in all, seamless ang approach dito ng AP Bren. Pati yung purple buff, dali na naman. Nako. And that was the retribution used as well para dito kay James Max. Kaya naman mukhang dalawang purple buff na ang hindi natitikman dito ni Sensui. And for Twisted Minds, ang gold lead ng AP Bren ay palaki ng palaki lamang. Almost 6,000. At kailangan na rin natin kung si John Torre dito. Lanzu. Okay? Nandyan mo yung Asal Echo, but I feel like masyado ng in-your-face yung approach dito ng AP Bren. Hindi nila mapakinabangan ngayon yung ganun mga Star Shatter ni Sean. Yeah. So, sa sobrang in your face, pinapakita sa kanila na, sige, sasaloy namin yung Star Shatter. Ito, i-heal ko. Na-nullify yung damage, yung poke na nanggagaling mula dito kay Sean. And wala kasing follow-up din. Even though mag-try sila ng combo ng Asal Echo, teka lang, Tracy, di aabot. Yung movement speed kasi problema talaga. Pero na pa sa mga po yung pagkain dito ni Tracy, kaso natapa naman dito yung Star Shatter. Good big lance scene, pagdating na ng Twisted Minds, medyo madugo. Ang gapaw, pero wala pa si James sa pinakalikod. Nasasalubong si Sensui. It's going to be a trade-off na papapur pa rin sa AP Bren. 2-for-1 trade. And Shizo already locking in the Berserker's Fury. Naku si Tracy nakain pa. Okay, dito nas welcome kasabay untog. Abang na naman ang mga member dito ng AP Bren. Sapak mula kay James Max ang tatapos. Making it a 3-for-1 in favor of AP Bren. Grabe, nakaka-bad trip to kung gawin Twisted Minds. Nagsimula yung clash, ganyan yung HP nila. Natapos yung clash, ganyan pa rin yung itsura ng HP nila. Nawala lang dito si Lancy pero nirespond kagad ni Escalera para umabot siya just in case. Eh nadadagdagan lang yung mga numero sa kamao ni James Banks. Kompleto na, isa na lang kompleto na yung Infinity Stones. 40 stacks, lahat ng kills na hawak dito ni James Banks ay nakuha niya right after that Skypiercer purchase. Yan ang may tunay na ROI. Early retribution muna dito kay James Banks at mukhang sasayawin nila ang Lord na ito. The retribution will be available para sa AP Bren at mahihirapan ang Twisted Minds na lumaban sa upcoming Lord fight. Alam mo pare, declaration na kay James Banks yung hindi ko kailangan ng retry. Kasi pag lumapit yung Twisted Minds, lalapit yung team fight, lalaban din yung AP Bren. So if you're Twisted Minds, you don't wanna contest this Lord. And ang idea ng AP Bren, makukuha at makukuha natin to kahit anong mangyari. Plus yung push kasi nila onto the side lanes as well. Makes Twisted Minds think over kung worth it pa ba na mag-dive in or lumabas tayo sa base natin. Knowing ng AP Bren, almost 10k gold lead. Imagine the damage na na-inflict nila with a single bullet coming from Shizu. Kahit si Lanzo nag-a-attempt pa lang, lalakad pa lang, pero hinuhuli na agad. Oh, and that's the energy shields na nawala na sa may bandang ibaba. Yung mid lane naman ata ang punteriya ng AP Bren dito. The energy shields are still there. Kaya kahit paano ay makakabili ng oras. Agad, okay, nagmamadali ng AP Bren. Sabay kay Wadadonis, welcome. Sabay yung mga bala na natama dito kay Tracy. Nakakapag-AOG, pero it's too late. Dahil masisigil pa rin dito James. Shizu! Careful and go for the main hit sa pinakailalim. Ay aabutan nila dito sila sa Sui. And the rest of the members ng AP Bren ngayon will diving in. At ilalak na ang kanilang side sa Torre. At AP Bren ngayon ay unti-unti na nag-i-stage. Sean remaining to defend for their base. Makakadepensa pa ba dito si Sean? At ito na nga yata ang kalang desisyon na tapusin na ang game number 3. It's AP Bren taking out the last game of the series. Reverse sweep complete para sa AP Bren. Nakaisa mga ng Twisted Minds sa pinakaunang laro ay magkasunod naman agad itong hinatak ng AP Bren para patunayan na ang pinalakas na AP Bren ay narito na. Hindi sapat ang plot twist. Sinuntok ni James Banks sa kapalaran ng Twisted Minds and sila ang nakakuha ng unang panalo momentum para sa Hive. At ito yung napaka-importanting parte, no? When you're coming in from a season, ng season 17, na nahirapan talaga kayo, ay makuha ang unang panalo ng maaga, ay napalaking bagay ninyan para sa AP Bren. And for Twisted Minds, back to the drawing board for Coach Lyric and the crew. Benicute is securing his first win in Game 1 as part of the Twisted Minds roster. Mag-iisip na muli ang Twisted Minds ang susunod na kwento na ipapakita nila sa susunod nilang laban. But still, a very good game. Well played para sa Twisted Minds. AP Bren ang naig at malalaman natin kanilang story maya-maya. What a way to open up their debut as the main fighters of Twisted Minds para for AP Bren. I feel like importante rin talaga yung naging reset nila after that game number 1. Yung switch up din ng strategy, yung direction ng game number 3, especially with this composition, high tempo lineups. Ilang beses na natin nakita to from the international stage, even yesterday.
na kapag binigyan mo talaga ng tsansa, yung kalaban mo na kumontrol ng early game, napakahirap bitawan for AP Bren yung kanilang kalamangan kasi naturally, ito lang yung ginagawa ng mga heroes eh. Super aggressive nila, especially with this Rafaela na hindi na sila titigil. Relentless yung aggression ng AP Bren from early to the last seconds of the game. Oo, tsaka parang nabigay din kasi kay JM Pinkman, isa sa mga comfort picks niya na Barats. Tandaan natin, hindi pa meta si Barats noon. Ginagamit na talaga ito ni Lord JM pa during that time. And now, on this Barats meta, ay ramdam na ramdam talaga natin ang saya ng AP Bren. Ngayon naman ay malalaman natin ang kanilang mga thoughts kasama ang ating host doon sa main stage. The bees are buzzing as the Hive takes the win. Give it up for AP Bren! Congratulations! First win of the season! And of course, welcome back muli kay Escalera. Napakagandang comeback mo dito sa MPL Season 18, no? And gusto ko lang din malaman ang thoughts mo bilang natanong kita kanina as a veteran of the team. Gaano kalaking kumpiyansa ang naidagdag nito sa confidence mo bilang one of the veterans and getting the first match win para sa AP Bren? Siguro yung confidence po namin as a team. Tapos ano lang talaga, gagaya ng sinabi ko kanina. Parang sobrang komportable ko sa mga kampi ko. Parang ito yung team na na tayo to na hindi lang para kasi dati yung mindset ko na na kailangan ko gumawa, kailangan kong mag-isip ng kung ano-ano. Pero ngayon sobrang dami kong katulong. So hindi ka ganon ka-pressured sa team na to, and it's a true leadership na pinakita niya, believing in his teammates. Alam mo, Denise, after that game 1, meron din talagang player na nag-shine. Yes, alam mo, ramdam na ramdam ko na komportable na sila sa isa't isa dahil nagpakitang gilas din para sa kanyang team ang ating match MVP. We have James Pence! Great job! Thank you! Grabe ang naging unang match-up nyo at hawak mo na ang mahiwagang teleprompter. James, kailangan nating pag-usapan ang nangyayari dito. Balikan natin. Can you walk us through ano bang naging shot call nyo, ano bang pinag-uusapan nyo during that game? Nung clash po na to? Yes. Nung clash na to kasi parang ang mindset namin i-clash na lang sila kasi wala silang item. Tapos akong ginawa ko kasi nagpa-bait ako Nag-item kasi ako ng Winter Truncheon agad. Para pag inultihan ako ng Carmilla, hindi ako mahuli. Kaya yun yung ginawa ko. At naging effective ito para sa kanila, Odin. At I wanna talk no, going back to that, medyo naging mahaba yung ating game 1, but you guys were able to get it up until game 3 to finish this match up. Ano bang nangyari? Ano bang naging iba para matapos niyo itong laban na to? Tingin ko nung game 1 parang test the water lang Tsaka maganda rin yung preparation na ginawa ng Twisted. Tapos ang ginawa na lang namin, nag-adjust kami ng game 2, game 3. Iniba namin yung drop pattern namin, kaya doon namin sila natalo. You heard that, Odin. Good reset Sorry po. para sa kanila. Yung game to si Coach Bobs yung nag-adjust. Coach! Si Coach pala ang nag-adjust. Oo. Okay, sa draft din, binago din ang inyong draft para mabago din ang dynamics nila. And speaking of which, hindi talaga kayo nag-doubt sa inyong mga ka-team, especially with the coach. You trusted each other. And gusto ko lang din malaman, Escalera, na before coming into the season, alam mo naman din siguro yung komento ng iba. Were there doubters about your leadership, about entering a team like AP Bren? Yes po, alam ko naman po. Pero yung mga ganun comment naman po, parang wala na, sanay na lang po Kasi parang tight ang mindset ko na lang nun, parang pagtutuunan ka nila ng pansin ng 1 minuto. Tapos kung didibdibin ko yun ng ilang araw, parang wala rin mangyayari. Wow, I love that I mindset. know. At anong gusto mong mensahe para sa lahat ng mga hindi pa ganun naniniwala sa inyong kakayahan? Okay lang kahit hindi sila naniniwala sa AP Bren. Basta na lang, mas gagalingan na namin para makapunta kami sa taas. Well, I also want to hear it from Yeah. our match MVP. James, alam kong marami kayong natutunan already from this matchup. Ano ba yung natutunan nyo exactly, if anything? Ano bang identity to ng AP Bren? Tingin ko kasi ang identity namin ngayon, aggressive Yes. Kasi yung mga kakampi ko, ang tapang maglaro So parang yun yung nakita kong kalakasan namin ngayong season na kailangan na lang namin i-improve tsaka ipagpatuloy. Bagay na Maraming salamat. bagay. Yes, of course. Thank you so much to AP Bren and congratulations once more to the Hive! And with that, Denise, I guess it's time to know more about what happened in that match. Balik na muna sa inyo, casters. Palag na to. Maraming
Maraming salamat sa ating mga hosts. Nagbabalik po tayo dito sa ating casting desk with back-to-back game MVPs sa back-to-back Paquito games ni James Banks. Now, from 6-0, 7-0 naman para sa game number 2. Woo! Grabe, cleared agad ang deaths, no? 0 deaths. Yeah, clear na naman niya, men, yung checklist niya. Pili ko this time na ano eh. Pwede niya na sabihin, lahat yung pinisugan ko eh. Lahat naging numero eh. Totoo naman, from the start na magka-Sky Piercer siya, no? All in all, lagi siyang present. So far, dahil para sa AP Bren, yun nga yung sinabi natin na hindi necessarily mean na siya yung priority when it comes to the drafting composition. Pwedeng i-play around yung hero ocean na meron nga siya. Na-appreciate natin better yung naging trade-off nila sa mga pwede nang kunin onto the comfortability of Jane Pinkman, pati na rin sa heroes para kay Shizu. Naging maganda yung halo ng comfort and availability ng mga manlalaro natin dito sa ating game number 3, no? Come to think of it, yung naging performance si James Max nung game number 2 ay talagang na-replicate din lang ng AP Bren to in even further better way ng game number 3. Parang na-improve agad nila yung nangyari nung 2. Feeling ko kahit last season, ganito sana si James Fox kung di lang binaban yung suyo eh. Kasi nadagdagan yung mga hero na may Sky Piercer, di ba? Nandiyan sila Hirara, nandiyan yung mga Paquito. Yeah. Eh, anything na may Sky Piercer, gusto mo, next game nila may Lucas na din eh. Pero ganito yung itsura ng AP Bren kapag enabled yung kanilang jungler. And alam naman natin gaano ka-importante yung jungler in this current patch. Napakataas ang kanilang damage output, ang lakas nilang mag-invade ng jungle. And yan yung specialty talaga ng Paquito na hindi ka binibigyan ng space. And ganoon yung naramdaman ng Crucian Minds na parang wala silang tempo, wala silang kahit anong paghinga. Even though nakakapag-clear naman sila ng mga waves, ang problema kasi medyo farm hungry din. Farm dependent yung kanilang mga heroes and hindi nga sila umabot na kaya nilang lumaban kahit nagkaroon na ng Trinity, si Benny Cutie, kahit pa may Sky Piercer, Sensui. Ang problema kasi isang sapak lang kay James Banks, umaaray sila lahat eh. Tsaka naalala ko na yung mga combos na pinag-usapan natin early on na para bang ang hirap kumonekta. Ilang beses din natin nakita yung mga attempts coming in from Lanzo to connect with a ultimate as well doon sa side ng AP Bren. Pero kahit tumama na yung Astral Echo, napakahirap din talagang masalo. Speaking of Astral Echo, ang ating Visa, the carry na si Sean sa larong ito, naglaro ng Novaria. Kahit ba natalo ang Twisted Minds, siya pa rin talaga ang nakapagbato ng napakataas na poke damage sa larong ito. Very similar nung ngayon sa Game 1 para kay Lancy na yung natalo yung may highest damage. Yung Novaria, ganyan naman talaga yung kanyang nature na ang taas ng kanyang poke damage. Unfortunately na nenegate nga siya nung heals na nanggagaling mula kay Rafaela. Kadalasan si JM Pinkman pa nga yung tinatamaan. 100,000 damage taken. And feeling ko kalahati yung star shot na binabato ni Sean doon lang sa barracks tumatama. So yun yung medyo malungkot sa part ng Crucian Minds. Parang kahit effective sana yung mga heroes, may pangsagot lang din talaga yung AP Bren and na-enable din talaga yung early game momentum na kayang i-pull off ng kanilang lineup. At with that, AP Bren, a successful debut so far sa loob ng ating Superfan Saturday. That's their first series. And up against Twisted Minds, ay pinatunayan nilang kahit patalo sila nung first game, ay kaya nilang bumawi sa games 2 and 3. Kaya naman papakinggan natin ang mga winning calls ng AP Bren kasama ang ating Infinix mic check. Huligan. Nice one. Dugang talaga lang. Para yan. Pasok ka nga bang? Wala. Nasaan? Tiping nga. Pagbalang ka lang. Ang bagong pre. Ito ang bagong pre. Well, napaka-passionate ng ating mga manlalaro sa ating Infinix mic Yep. check. And yun na nga, ang bagong Bren ay nagpakitang gilas na sa loob ng ating first series. Gusto ko yung sinashot ko yung pre. Tipi nga. Oo, tsaka nagsasalita ng Shizu. Yun na may sinabi niya, diba, sa mga pre-media interviews natin na this season, it's a better and clear version, noisier version of Shizu. Hindi na pwedeng pa-silent lang, hindi pwedeng tahimik ka lang sa Getty. Lalo ngayon yung mga gold laner active sa mapa. Pero nakakatuwa kasi sobrang hype nila kanina kahit sinisigaw nila, kalma, pero ang hype nila